Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay, kasama na rin ang buhay ng kanilang pamilya, yung mga nag-abroad. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. And kung bago ka pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang ng mga vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Huwag niyo rin pong kalimutan, follow me on my Facebook page, Franz Byron. For this vlog, pag-uusapan natin ang mga masuswerteng petsa para maglinis tayo sa papatapos na taon hanggang sa makatawid tayo sa January. Ibibigay ko sa inyo ang mga petsa na yon, kasama na rin ng mga animal zodiac na kailangan mag-ingat kasi yung petsa na yon ay hindi angkop para maglinis sila. So what you can do is you can ask other people, or hindi naman kaya kumanap kayo ng ibang petsa na hindi conflict sa petsa na maibibigay ko sa inyo. Bakit nga ba napakahalaga ng spring cleaner? Bakit nga ba napakahalaga ng pagdi-declutter? Isa ito sa pinakauna kong gabay na binibigay palagi. Every year, nire-remind ko kayo that the very first thing to do is to do declutter. Ang paglilinis, ang pagtatapon sa mga hindi na nagagamit, ang pagsasaayos ng inyong tahanan, ang pinakauna niyong paghahandaan at pinakauna niyong pampaswerte na maaaring pwede niyong gawin prior to, weeks before dumating ang bagong taon. Isa sa dahilan kung bakit mahalaga ang pagdi-declutter at ang paglilinis, ito ay ang pagre-renew natin ng enerhiya. Ika nga, as you rearrange your house, as you clean your house, as you remove old things, tinapon nyo yung mga lumang bagay, yung mga crack na bagay, yung mga sirang bagay, yung mga bagay na hindi na ginagamit, you are inviting fresh na simula, bagong simula. That is the purpose of decluttering. That is the purpose of spring cleaning. Yung pagdi-declutter at paglilinis natin, isa ito sa dahilan. Sumisimbolo ito ng bagong simula. Pagkatapos ng tag-ulan, pagkatapos ng taglamig, ang spring ay ang bagong panahon na uusbong sa buhay natin. Ang paglilinis ay parang kiniklear natin ang lumang enerhiya. Tinatanggal natin ang lumang harang para makapag-umpisa tayo ng mas malinis at mas maayos na yugto ng ating buhay, na yugto ng ating tahanan, na yugto ng bukas ng ating pamilya. Ganun yun kahalaga. Mas malinaw na isip ang maibibigay, mas malinaw na kaisipan, and you are going to be relaxed mentally kapag ang inyong paligid ay malinis. Mas madali kang makapag-focus and you will be very productive. Tandaan nyo yan. Ang malinis na nakaayos na tahanan ay nagbibigay ng mas produktibo na buhay. Mas marami kayong na isasagawa at napagtatagumpayan. Kaya naman, ganon kahalaga ang paglilinis at pagdi-declutter bago simulan ang bagong taon. Hindi lamang ito ang kalinisan ang ini-invite natin. Kasama na rin dito ang aspeto ng kalusugan. Hindi lamang natin but ng mga taong kasama natin na namumuhay sa loob ng ating mga tahanan. Ito ang pisikal na kalusugan. Ano ang benepisyo sa physical na kalusugan ng bawat isang tao na nakatira dyan sa tahanan ninyo? Unang-una, sa pagbabawas natin ng alikabok, sa pagbabawas natin ng allergen, sa pagbabawas natin ng bakterya. Dahil siyempre, nadidisinfect, tinatanggal natin na nagiging dust-free yung ating tahanan. Nababawasan yung alikabok at ang dumi. Nakakatulong ito para maiwasan ang mga allergy. Tulad na lang ng mga asthmatic na tao, madaling magkasipon, palaging nilalagnat. Dahil hindi lang natin nakikita, nagbi-build up ang mga allergens at bakterya sa loob ng ating tahanan.
dahil sa matagal na linggo, buwan ang inaabot bago tayo makapag-declutter, bago tayo makapaglinis. Pangalawa, mas ligtas ang ating tahanan. Walang mga kalat na nagiging dahilan ng pagka-aksidente. Natitinik, nasusugatan, natutumba, bumabagsak, ayun, nagiging sanhi ng aksidente o disgrasya ang isang tahanan na wala sa ayos, isang tahanan na maraming sira at kailangan kumpunuhin, isang tahanan na kalat dito, kalat doon. Pag may hinahanap kayong gamit, hindi nyo mahanap-hanap ng nagkakandabagsakan na yung mga nakapatong ng mga ibang gamit. And that's the importance of decluttering. That's the importance of spring cleaning sa ating tahanan. Kasama na dyan ang mental and emotional benefits ang naibibigay sa bawat isa sa atin kung marunong tayo at uunahin natin ang paglilinis at pagdideclutter ng ating mga tahanan bilang unang hakbang kung gusto nating swertehin sa darating na bagong taon. Simula sa loob hanggang sa labas yan, ha? Simula sa loob hanggang sa mga garden natin. Kaya kailangan natin galawin ang lahat ng bagay, i-rearrange, tanggalan ng alikabok, kumpunihin, repair whatever is needed na kailangan i-repair, palitan ng bulb ang mga hindi na umiilaw, ganon na mga bulb, ayusin yung gripong may tagas, at marami pang iba. Itapon yung mga sirana, yung hindi na nagagamit. You know, the detachment that we do, yung pagtatanggal natin, yung pagka-detach natin sa sarili natin from an old things ay napakaganda because mas gumagaan, mas mabilis tayong umangat sa buhay natin because we have less luggages na nakapatong sa ating shoulder and even on our emotion. Para mas malaman pa ninyo ang benepisyong mental at emotional sa paglilinis, una na dyan ay nababawasan ng ating stress. Di ba pag maganda, bago ang setup ng ating sala, we rearrange our house, maliwanag, bago ang kortina, bagong palit ang mga pillowcases, di ba nakaka-relax makita na maayos at malinis ang ating tahanan. Yung mga wire at extension wire na talagang parang mga spaghetti na nakatumatawid-tawid kung saan-saan na nagiging sanhi ng disgrasya pag naiayos niya, na duct tape niyo yan. Di ba? Ang ganda tingnan, ang gaan sa pakiramdam. And mas inspired tayo. Oh, sige, next year I will be adding this one. Next year magpapapintura ako. What if sundin ko yung sabi ni Sir Franz, ito yung lucky color. Ito yung magiging color ng kurtina namin. You know, it will uplift your morale. At ikaw din, na sa bawat taon na dumaraan, di ba, you spend money para mapaganda at mapaayos ang bahay niyo. It is a reward to yourself. A very big reward to yourself na makita mo na nababago pa unti-unti, gumaganda pa unti-unti ang inyong tahanan at nakikita mo dumarami na inyong mga kagamitan. It is really relaxing para sa isang nanay, isang tatay, o isang tao na nakatira sa inyong tahanan. Sense of accomplishment din yan. Nakikita mo yung resulta. Habang pinanonood mo, naayos mo na yung tahanan, nakikita mo yung mga diploma, diba? You created a wall of fame. Okay? Wall of fame, andun yung mga diploma and graduation picture ng mga anak mo. Kasali ka doon. Diba? Habang nakaupo ka doon, it is something na reward. Mayroon kang napagtagumpayan. Not maybe in a monetary aspect, hindi ka man naging bilyonaryo o milyonaryo, but you have achieved something. Tama ba ako, diba? Nung napaayos mo at nagkaroon kayo ng kesame, na-repaint mo yung tahanan mo, it is an achievement. Yung may bago kayong bed cover sa inyong sa sala mo, it is an achievement. Diba? May mga achievement kayo, hindi nyo na lang ito napapansin dahil ang gulo ng inyong tahanan. At sa aspeto naman ng feng shui, mas pinalalakas natin ang pagdaloy ng very good energy or energy flow sa loob ng ating tahanan. Pinalalakas natin ang daloy ng chi
QI ang tawag. The spelling niya in Feng Shui is QI. But since we are using Tagalog or English, Qi ang tawag natin dyan. Ang malinis na mga lugar ng ating tahanan ay pinaniniwalaan na nag-aanyaya ng kasaganahan, nag-aanyaya ng magandang kalusugan. So kung may kasaganahan na pumapasok, kalusugan na pumapasok, magandang enerhiya na pumapasok, definitely pumapasok at dumadaloy ang swerte sa bawat tahanan natin. Tinatanggal ang mga sagabal na nagiging hadlang na sana ay darating pa ang maraming blessing, na sana ay darating pa ang maraming opportunities. But because punong-puno ng kalat at parang bodega ang inyong tahanan, kaya naman umaalis na ng kusa yung dapat na blessings ay papasok sa tahanan ninyo. At napakahalaga rin ito, ang pagdi-declutter at paglilinis, spring cleaning, ay napakahalaga sa paghahanda natin para sa bagong yugto. Every new year, bawat bagong taon is bagong yugto ng ating buhay. Bagong oportunidad para maging produktibo, bagong taon para sa pagbabago na minimithi natin sa bawat isa sa atin at sa bawat miyembro ng ating pamilya. Mas madaling hanapin ang mga kakailanganin nating gamit kung naka-organize ang ating tahanan. Simula sala, papunta sa kainan hanggang sa kusina at ang bawat silid. Kung naka-organize ang mga papeles, mga gamit sa kusina, mga gamit sa bahay, mga damit, di ba mas madali nating hanapin? At doon mo marirealize, ay, ang dami-dami ko palang mga damit na hindi sinusuot. Sayang naman ito. Di ba? Doon mo palang naaalala. Kasi, pabalik-balik ka sa favorite shirt mo. Yun ang palaging nabubunot mo dahil sa kakatambak mo ng mga gamit at hindi sila nakaayos, hindi mo na napapansin na mayroon ka palang mga magagandang damit na nasa ilalim. Ayun ang kagandahan when we organize our essential things. At sa kusina, sa pantry natin, marami tayong mga pagkain na nag-i-expire, ingredients na nag-i-expire kasi we do not organize our things. Di ba? Yung mga luma dapat nasa front, mga lumang dilata, yung mga lumang ingredients, mga flour dapat nasa harapan na bahagi. Yung matagal mag-expire dapat yung nasa likod para sila yung unang nagagamit, yung unang dapat mag-exit. Sa food industry, we call that one as first in, first out. Unang binili, unang pinasok sa bahay, unang lalabas, unang i-consume. Dapat ganon. At kapag malinis at nasa ayos ang ating mga tahanan, mas madali tayong mag-set ng mga bagong goals. Halimbawa, kailangan ko pang dagdagan ng mga pang-display dito, pang-dekorasyon, kasi kaunti lang pala ito. Pagdating mo sa lagayan ng mga sapatos, ay ang dami ko pa palang sapatos, so hindi na ako bibili. O di naman kaya sa mga damit, tulad ng sinabi ko kanina. Pagdating naman sa mga plato sa kusina at mga kaldero, ay naku, puro na pala sira. Kailangan ko palang dahan-dahanin ang pamimili ng mga new set of mga cooking wares. Kasi wala nang hawakan yung kutsilyo, yung ladle, yung paggamit pagluto, wala na palang bungi-bungi na, you know, these things na hindi nyo na napapansin dahil sa ang gulo ng inyong tahanan. Okay, dito na tayo sa mga petsa. Isa po ang December 25, Huwebes, na maswerteng petsa para mag-declutter kayo, maglinis kayo. Ang kailangan lang umiwas nito ay si dog kasi hindi ito akma, hindi compatible kay dog ang araw na ito para maglinis. So kung marami kayo sa inyong tahanan, exempted si dog. Iba yung task niya or ibang petsa siya maglilinis. Sa December 26 naman, Biyernes, maswerte rin ito para sa decluttering and spring cleaning natin. Ito yung mga huling linggo, huling araw at huling linggo ng 2025. Last chance natin para maglinis. Next is December 29, Lunes. Si Tiger lang ang kailangan mag-ingat, hindi siya pwedeng kasali sa spring cleaning. December 30, araw na Martes, pwede mag-declutter at maglinis tayo nito. Iwasan mo lang rabbit kasi hindi ikaw compatible for spring cleaning. Conflict ka na animal zodiac.
At ang pinakahuling araw bago magbagong taon na pwede tayong maglinis, December 31, araw na Miyerkules. Yun nga lang, hindi pwede si Dragon sumali dito. Kung mapapansin ninyo, 1 and 2, hindi maswerte. Bakit? Kasi 1 and 2, di ba sabi ko sa inyo, bawal maglinis, bawal magwalis sa January 1. At para ma-extend ng konti at talagang magtagal yung positive energy sa ating tahanan, pwede na kayong mag-general cleaning January 3. Araw na Sabado, si Goat lang ang kailangang exempted kasi hindi ka pwedeng sumali dyan. January 6 ang susunod na petsa, araw na Martes. Si Dog naman ang hindi pwede. January 7, Miyerkules, si Pig ang hindi pwede. At January 10, pwede tayong mag-general cleaning dyan. Si Tiger lang ang hindi pwede. January 11, pwede pa rin. Araw na Linggo. Si Rabbit lang ang hindi pwede sumali kasi in conflict siya sa araw na ito. So kung makikita ninyo na before the New Year and after the New Year, ibinigay ko na po sa inyo ngayon ang mga petsa na pwede kayong makapag-general cleaning at makapaglinis. Set of dates ay ang mga sumusunod. January 19 ay pwede pa tayong mag-general cleaning dyan. Mahahabol pa natin ang pagdi-declutter. Si Pig lang ang hindi pwedeng sumali. January 20, pwede pa rin, araw na Martes. Si Rat lang ang hindi pwede. January 22, araw na Huwebes, pwede. Si Tiger lang ang kailangan na hindi pwede sasali. At January 23, pwede pa rin. Araw na Biyernes ito, si Rabbit lang ang hindi pwede sumali. January 28, pwede pa rin kasi Wednesday na ito, si Monkey. Sa January 29, pwede pa rin Huwebes, si Rooster naman ang hindi pwede sumali at makialam sa pag-general cleaning. January 31, maswerte pa rin. Araw na Sabado ito, walang pasok. Si Pig ang hindi pwedeng sumali. February 4, maswerte pa rin. Wednesday, si Rabbit lang ang hindi pwedeng sumali. February 10, araw na Martes, si Rooster ang swerte naman. At ang pinakahuling petsa na maswerte para mag-declutter for the Spring Festival. For the Spring Festival ay February 13, araw na Biyernes, si Rat. Ang mga in conflict na mga animal zodiac, wag nang ipilit at magsasali-sali kayo sa paglilinis ha. Bakit? Posibleng magkaroon ng aksidente na kayo ang dahilan o kayo ang maaksidente. O di naman kaya pagkatapos ng paglilinis, magiging super drain ng energy ninyo na magiging dahilan para kayo ay magkasakit. 7 eskwelahan ang pinuntahan ko during the graduation ceremony nila na gagawin muli natin sa bagong 2026 na graduation ceremony. Mamimigay tayo ng mga bags para sa mga mahihirap na mga bata. Sa mga gustong makisali, makiisa. At of course, gustong swertehin sa buhay nila, learn how to share your blessings. And if you wanted to share your blessings, nasa screen nyo na po ang RCBC Peso account natin, yung BPI Peso account natin, at ang GCash account po natin.